Praise the Lord. Praise the Lord. Ang nagtindog gawas na kung nagtindog pwede ng kalingkod. Salamat kayo sa Ginoo. Malipay ba ta mga gitagaan tas Ginoo ngayon? Palakpakan na to. Maraming maraming sa Ginoo. Hindi nga kabuntago. God is good. And all the time. Salamat kayo sa Ginoo. Basta tinunan na nagyo ng bawan. Lindot kayo pamatiyon ang mga testimony. Pero tungkol kay limitado man, so di lang ikaluyang doon ay musumpo. Amen. Kaya okay mo kung hudton, saan mo pisumpayan, sunod. So, salamat sa pagsabot o ang Diyos maayo kayo mga sunod. Naliwala sa kalayo, ipaabot sa Ginoo. Wata mag-isupit nga niinim ka panahon na, ipaabot pa ta sa Ginoo. Amen. Tungkol kay daghang mga tao, dili na may mata. Ang uban nagpanaw, di nag-abot sa ilang destinasyon. Ang uban, yan ang panahon na, doon ay nagkaon, nga dili nagatiwas. Kapan kita-kitagaan, tas inubigayon, yung buwing pa kita. Amen! Isa ng kalimutan, sige nang i-vibrate, sige nang tayo. Partial pa ni mga kaitsunan. Kaya kung malay agda sa Ginoo, ang tao, kung di magtulog-tulog, kalingaw ng kabalatan ng kalimutan ang gusto nga upay mo, maangko niya ang tanan niyang kagustuhan. Kung nagpasalamat yun ta, labi na sa taga-liti, mga kabuktuan. Kay ang sa among ng sinutian, ini kabuktuan, ang bukto ba? Pero salamat sa Diyos nga alang sa taga-liti ng kabuktuan mga kaigsunan mo di ay. Amen. Praise the Lord. Maayo yun ang Diyos. Palakpakan na ito. Ang Diyos mga panalangin ka na ito. Matod pa sa wapata masayap sa Ginoo. Huwag na gani ang sasordote nga ang kalinaw anak kaninyo mutubag pare ang kalinaw pag anak kaninyo anak kaninyo balos-balos di ay ang kalinaw ni Kristo anak kanato. Amen. Dalay ko ng Diyos. So manindog kunya naay mubasa sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16. Makay ako ang ibahin. Okay? Galacia 5, Kapitulo 5, versikulo 6, nag-iingon. 16, nag-iingon. Apan ako mag-iingon, panagawin kamo diha sa Espiritu, ug ayaw ninyo pagtumana ang mga pangibog sa una. Dayon. Sa 17, kay ang mga pangibog sa unod kasupag sa Espiritu, ug ang mga tinguha sa Espiritu kasupag sa unod. Kay kining duha dagas sinupakay man ang usa sa usa, aron kamo dili makahimo sa buot ninyong pagabuhaton. Dayon pagyo. Apan kung kamo ginamanduan sa Espiritu, kamo dili ilalong sa kasubuan. O dayang kaayo ang mga buhat sa unod nga mao kini pakighilawas, kahugaw, kauna, pagsimbag mga Diyos-Diyos, panglamat, mga dinungtanay, mga pakigbingil, pangabugho, kapungot, iya-iyahay, sinupakay,
pundok-pundok, kasina, hubog-hubog, hudya ka bahakak, o mga butang nga maingon-ingon niini. Pasidanan ko kamo sama sa ako ng pagpasidaan kaninyo kani ako, nga ang mga nagabuhat sa maong mga butang dili magapanuot sa gingharian sa Dios. Apan ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaagbo, pagbubong sa kaugalingon, nga sa maong mga butang walay kasiguan mga nga kabato. Ug ang mga iya ni Kristo na naglansang sa ilang unod diha sa krus, Praise the dala Lord. ang mga pangibog ug mga tinguha niini. Okay, yan. Tapos mga pag-ampo, ako niya kami kayon ang pag-umalas sa pag-ampo ni Pastor Fernandez. Lord, napunta. Talagon kung may bawang na Diyos. Amang galagit nun. Salamat Ginoo ng tagnaan sa kabutagon. Naghihatag yung kagayon sa matago sa kanang mo Diyos. Nabisan pa rin tagnaan, kami magpapataling ng siyang mapulong. Ikaw Diyos, magagamit ni malagad, yung kadala ni ini, ikaw magpanuti siya, mababang Diyos. Nakinig ta ng pulong Ginoo, ako nadunggan. Dili kini mo may kawang sa matago sa kanang mo. Mahay mo kini, kinabuhi na mo Ginoo. Samtang anaapa kami ni kalibutan ng Diyos. Ikaw ang naghatag ka na mo kalikod. Ikaw naghatag ka na mo kinabuhi. Mga mahinundan ka. Anaa kami karon o Diyos. Nagakahikusa, nagatungod sa nakong gugma nga amo na sinati nga gikan ka ni mo Ginoo. Salamat naman ng iton sa iyong pagkamayo. Dalaygon ka sa kanunay, suli katapusan. Kay mayaag kanungganan, kanimo lamang sa gamhanang ngalan ni Hesus Kristo ang Diyos ng langit noon. Amen. Dalay ko na lang sa Ginoo. Sa kanunay ang Diyos mayo. Ang mga taong usap sa Diyos, nagya ko'y pagkamayo. Pero man, di ko gusto nga ipagkamayo ni mo yun. Si Apostol Pablo sa diyang nakita niya si Bernabe nga puno sa Espiritu Santo. Deklarado, Tumalas Buhat Kapitulo 11, versikulo 24, nga wala magpanagana nga si Bernabe sa katao maayo tungod kay puno sa Espiritu Santo. Sa ato pa, kung ang tao ihatagan o gibutangan sa Diyos o Espiritu Santo, nakaambit kita sa pagkamaayo diha sa Ginoo. Palakpakan sa Diyos. Ganuman tungod kay matod pa siyang pulong, igo na sa tinun-an kami sama sa sumagtutulog. Tungod kay ang trinor sa mga apostolis, mga manang Diyos. Sa diya nakita niya nga angay ug takusubuon ang iyang mga gitrin. Nakita niya nga angayan kayo sila nga suguon sa pagwali sa mga balita. Munang maluluyon ang Diyos, may gugmaon siya, ug naapil kita ang tunini kapanahon ng karon. Munang importante sa mata ko sa kanato, nga doon na kita'y mugiya sa atong panaw sa pagkalagad sa Ginoo. Di man ta kagarantiya. Walang magsama ang atong mga pangidaron sa pagkalagad sa Ginoo. Pasalamat na nga daghang mga bago atong paragpakan ang atong Diyos. Usap paagi sa Diyos. Aron pagpakailap sa mga balita nga doon ay pag-uyo. Aron makita kung kinsa man yun ang tinggas, kinsa man yun ang likod nga Kristohanon nga nagbulag o nagkinahanglan niya na kinabuhi nag-isa sa Diyos ka na ito. Kana bitaw akong i-observan ba kining mga mag-spray o bunga sa aking pagbunga sa mangga, magkadaghan na gani ang batin-batin, ang bulak,
biro na batin-batin dahil nagkapangutan ko sa expert anak na nag-spray nga inyo man ang kuyugon. Ako kasabot nga nung kuyugon man sa ako nga bahin sayang kayo idaghan mo kayo mga batin-batin. Pero dili di ay maayo nga pasagdan kinanadunay pag-uyo kay aron na balon katong lingkod magpabilin ug kung pasagdan katong tanan kalagmitan mapuhit man per piyaso. Mao ni nga ang nitabo na to. Ha? Gikuhaan pero gidugangan. Amen. Pareos paglimas. Ibis gamay ang nasakayan. Gikabo o gihuwad sa dagat. Pero wa mahurot nga naman kay doon may tinubdan na nagsiging sunod diya sa sakayan. Mao ni atong pangalagat ngadto sa Ginoo, mga kaigsuonan, mga kabugtuan. Maayo gid ang Dios. Paniguro puput yun. Kay nga naman dili lamang kay ang kalibutan mo uyugon. Ang uban malisan na dayon. Panahon nga kamulo kung nagwali doon ay uyog. Mikalit lang kung tayo. Mga kaigsuonan. Pasalamat na Ginoo, salamat Lord. Imong puput na tuman, tugma sa imong gisulti. O mahimo pa nga kita'y tagaan pagbuot sa Ginoo pusdag yun. Total, nasiguro naman nato. Amen. Kung mabuak man ang yuta, kay maumanay na sulat sa Biblia. Isaiah 24, kung mabuak man, kung muna'y panahon na dito kita ipuntahan ni atong liki, kadaugan, dili naman kay atong kadaugan karon kay limitado man. Katong kadaugan nga atong naangkon. Nga wala nay katapusan kauban ng atong Dios. Ilabi. Kanindot ang saat sa Ginoo. Nagahintay panahon, gibiyanan mo ang trabaho. Nigasto ka sa katuyuan kay gusto kang muhan sa Ginoo. Pero ang pangutanan andam na baga ang matagusan. Nining atong banaw sa paglagan sa Ginoo. Nagkinahanglan kitang manlaban. Nga mao ang Espiritu sa Ginoo. Kaya ang Espiritu sa Dios mao kini ang porter kanato. Gagsaliya mo man ang daghang pagsulay sa tungkol na buhi. Dili nato kini ikabasta nga naman tungod yung saad sa Dios nga kinabuhi nga wala katapusan. Ginapurma kita matapos Ephesians 7:2. Gibalay ang nagpurma na to o sa init na mong angay kaya ano mang huwag kapareha kining atong bulagway. Pero ginapurma kita sa Dios aron puy-an ug angayan sa Ginoo nga ibutang ang Espiritu aron magatuman kita sa iyang kabaluran. Muna nga ang atong Dios sabay di 1,000 milyon ka mga tao usa ka nga gikolekta sa Ginoo aron makaalagan. Muna ang katuyuan sa Dios. Samtang di apa kita rin kalibutan. Maunay Gingon sa Silas sa Kapitulo 5 nga adunay encounter ka nato. Kining unod nga usahay wala mo punto nga aron lang ang atong pagpangalaga dili ta malampos. Pero sa diha ng Dios nagsaad siya. Doon na mag-ilwason. Doon na mag-laglagon. Kaya duha man ang destinasyon sa tao. Ngunit importante nga i-advisean kita nga mapuno kita sa Espiritu Santo. Ang sakyanan kung puno nakapultang di ka makabalaka sa mga tuwan nga naman pultang man. Pero kung ginagmara ito men huwag siguro kung makaabot ka sa imong destinasyon. Muna nga ang Kristohanon
gipresenta sa Diyos mitras ni ang pagkita ng kinabuhi. Nga, mato pa ni Apostol Pablo, Episo Kapitulo 5, versikulo 18, magpapuno kita diya sa Espiritu sa Ginoo. Praise God. Maayo nga ito Diyos. Naipanuman siya kung paano kita nadili. Ang iyang Espiritu mumugiya ka na ito, mapakya sa bagay kita. Munang gi-require kayo sa Ginoo nga ang nataw kita dili lamang sa tubig kundi sa Espiritu. Kay mo may qualification kini sa atong Ginoo. Kanato. Kaya sa diha nga kita makabato ni ana. Masiguro ko nga magkanakontento sa paglalagay sa Ginoo. Dili kaabot ang sakyanan. Kung muadto kagayan nga walay driver. Amen. Kita mamog sakyanan nagbiyahe nga walay driver. Wala Diyos. Kaya kung walay driver na, nasiguro ko, tingali mo tuloy nung pila ka kilometro kung tanos man ang dalan. Pero, di yun na siya kaabot sa iyang destinasyon. Lagmit mahulog sa pangpang, lagmit mabangga, nga naman, kaya huwag may giya ka niya. Mauna nga, matod pa sa Roma Kapitulo 8, versikulo 26, basagan niyo yung Biblia. Ang Espiritu mo tabang ka na ito sa diyan magmulay hunda. Amen. Nga naman, kining Espiritu gibutang sa Diyos ka na ito. Para na ning lawasan nga, madlasig. Matod pa sa Rubio Kapitulo 18, versikulo 14. Ang kadasig sa atong pisikal. Kadasig na, nakita makalihong pagkaimuhin pa. Apan ang kadasig, Diyos magalagad sa Ginoo. Mao ang Espiritu sa Diyos niya mag-isa atong palakpakan ang atong Diyos niya. Nga naman, tungod kay ang Espiritu gibutang sa Diyos sa tao. Sa dihang ng magluya ng lawasan, apan ang Espiritu magibutang sa Diyos dili nga pisikal. Basta dili pa siya mumulag ka na to. Galihong-lihong po kita mag-eksonan. Ha? Pasagin na ng Biblia. Roma 8:26 ngayon. Sa ingon sa mga paagi, ang Espiritu mutabang ka nato sa diha nga magmaluyhon kita. Kay ikaw gud dili man makamaong ampo sa husto ginabuan. Klaro kaayo. Mono nga atong pag-ampo sa una, tagas ng tuon. Hangtod i-apil ang inahan sa paliguro, i-apil ang amahan na naman. Tungod kay wak man kita matudlong sa kamatuoran. Salamat sa Ginoo nga ang Diyos mao'y nagaplastar o nagtawag aron nga kita magasubay diya sa kamatuoran. Kahit ang kamatuoran mao kini siya si Ginoo mo kitsunan. Mao nang ang Espiritu gibutangan kita og limitado nga Espiritu para ning nawasa-basa gani ang imong Biblia sa Proverbio Kapitulo 18 versikulo 14. Ang Espiritu sa usa ka tawo mao'y mudasig sa iyang kaluya. Oh. Apan sa usa ka masulug-on nga espiritu kitsa ang makaantos. Ang Espiritu sa sakatawo mudasig ng kaluya. Napabang Espiritu nimo karon. Pwede pangaraan ka mo. Maunay nagadasig ka nimo sa dinay nga pisikal. Apan sa maabot na namubulag kini. Maatod pa ng Jesus. Nga kung Pedro sa pagkatinood, ikaw ra ang gabuot sa paggalingon sa din pagsurusuroy. Apan ni katigulan mo na pagkatoy uro na yung kabot o dadon ka sa dapit nga dili gusto mo magtuhan. Kay mubulag man ngayon kay mamatay, moabot pa yung kamatayon ng tao. Mo na nga gipaila sa Dios. Nga kung ang tao naanas Panginoon kumpas na kayo nila pa. May managawa kay kung kunalan aron yun nga mo paspas na siya. Nagsugod nga ang tao ang pagkadasig sa pisikal niya. O kunya ang kadasig niya sa pagkalagad nito sa Ginoo. Mao ang Espiritu niya gisaan sa itong palakpakan ng ato Diyos. Matapos ni Ezekiel, Kapitulo 30,
Versikulo 25, 26. Basahan ninyo ang Biblia. Ang instruction sa Ginoo ang isulti niya sa iyong mga katawan. Tara, basa. Hmm? 36:25. Ezekiel 36:25 nga nagaingon. Unya bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig o kamo mga hitlo gikan sa tanan ninyong kahugawan. Praise the Lord! Hallelujah! Dunay tubig nga gipresenta sa bisibisan naron nga sa atong kahugaw mahitlo kita magigsuya. Sige, pareho. Ug gikan sa tanan ninyong Dios hitluan ko kamo sa 26. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bagong nga kasing-kasing ug usa ka bagong espiritu igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod ug hatagan ko kamo sa usa ka kasing-kasing nga unod. Praise the Lord! Hallelujah! Ibutang sa Dios ang espiritu sa disumala sa isaan aron kita makabuhat nga mutugma sa kabuton sa Ginoo. Mao nang mato pa ni Apostol Pablo mahimo ko kanang butang pinagikan niya nga magapalingkod ka na. O na sa Filipos kapitulo 2 versikulo 12, 13. Kaya diya sa sunod nato mato pa niya. Sahon. Basaha. Ang Pilipos 2:13. 2:13 nagingon. Kaya diha sa sulod ninyo ang Dios mao nagpalihok sa inyong pag-imuha o pagpalighamot anan sa iyang kaugalingong kahimot. Siya ang gabuot ka nato aron angayan ta. Mo nang ayaw pagbiya sa pakalagad sa Ginoo. Kaya ang lahot tayo matupas Ginoo, mao ra gyud maluwas. Duha man ka klaseng lahot tayo. Doon na po yung paghiwalihan na iyo sa lahot tayo naman ay ako lahot tayo man. Pero ang sige lang kung pananggot ko hanggang natigulang na ko. Sige di pananggot sa lubihan ko lahot tayo. Lahot tayo sa pagtuman sa suko sa Ginoo. Mao na katuyuan sa Ginoo. Nga naman kay saad man kini sa Ginoo. Niya nakita sa nagkahinapos ng kapanahon. Nakinahanglan kita masiguro nga naman si Jesus Christ patusok pinay kapitulo 3:20 anak siya sa puntahan. Nagatindog siya, nagapaabot kita kay nga naman kay kung di punta maghulat maguna-una ta di punta makasaka sa langit. Mao nang samtang kahulat kita ang pulong sa Dios kanunay gi-advise ka nato nga mangandam ang mata ko sa kanato. Unod sa kapitulo 5:23 nga mintras wala pa mabot ang panahon nga kita pagkakuhaon sa Ginoo, masiguro na to nga kita magkinabuhi nga dunay kasiguruhan kay kung nga itong paglaom ani-ari ng kalibutan kita ang labing takos ng pagkakaluyan. Mao na nga kapaningkamot ang mata ko sa kanato. Doon na may paguyog, doon na may problema, doon na may pagtandog. Apan dili angay kita maluyat sa dihang ang espiritu sa Ginoo anaan ang lihok na. Ang mga tinunan sa atong Ginoo mga prosperity sa makadaghan mura kaupat ng kanilang Biblia. Gusto ko nga makanunay yung babasa nagkadulot na ng Bible namin. 1978 ako pagsugod sa pagwalis may balita sa pulong sa Ginoo. Dagan ang mga kaipulungan nga gipasinati sa Dios mga milagro nga naman tungod kay ang Dios matud pa sa Salmo 53 versikulo 2 nagasumpong siya sa tanan nga mga anak niya nga naman tungod kay ang Dios Espiritu man matud pa Jeremias kapitulo 23 versikulo 23 Dios man lamang ako sa loob dili man Dios usab ako sa layo walay bisan usa makatago sa akong mga mata. Mao na nga kita samtang di apa ni kalibutan nagkinahanglan kita ugman lalaban sama sa iyang mga tinunan sa diha nga sila nangalagad sa Ginoo milampo sila sa walay kahadlok kay matud pa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 1 versikulo 7 wala kita ang sa Dios ng Espiritu sa katanaw.
Dili ang may matanaw ng Kristohano. Naagi nga nabilanggo ko sa usa ka kabinila o usa ka adlaw. Tungod sa mga pagutang-utang kay ang pag-isip ngano nga ang atong pagkaministro, pag-alaga sa Ginoo pila ba na katuig o unya na itong panahon na sa administrasyon pa sa kanini Marcos. Hilabihan kapikot. Daghanan ang mga matay ang mga kitabunan lang diha sa Uhud. Usa nga ako na nasuspikan nga komandir. Ibilanggo sa wala pinaagi justisya. Pero sa dihag na dito ko sa bilangguan, daghan man ang lamok, ngit-ngit man, pero kay ang pulong sa Diyos matulog sa Ikadong Timoteo Kapitulo 1. Diskutan, 9, ang pulong sa Diyos dili man tinapos, gawalin ko kung bisang ngit-ngit. Pero, himayat yun sa Ginoo. Pagkaugma, doon na deklarasyon nga kini sa kapusing sige Kristo sa pulong sa Ginoo ipagawas ko ron Lord. kaya ang mga kinahanglan sa pulong sa Ginoo alimumpog yun ang pulong sa Dios pero alang kanato ang pulong sa Dios matod pa sa Roma Kapitulo 1:16 by gahom kini siya palakpakan nato mga tuloy dili na to ikaw lang ang atong Dios. Nga naman tungod kay sa hubong panahon gihatag sa Diyos kanto magpasalamat kita kay buhi pata unya gigamit kita sa Ginoo kay mo may tumong sa Ginoo busa sa panaw sa pag-alagad sa Ginoo nagkinahanglan kita nga dunay espiritu sa Ginoo nga mao giyakan nato nga naman tungod kay sa diha nga ang iyang matinunan puno sila sa Espiritu Santo. Buhat Kapitulo 4, versikulo 13. Si Apostol Pedro sa wala kahadlok na gawali sa puno. Dili ka mahadlok kung ang Diyos na ka nagawan kayo mo. Saad ka na sa Diyos atong mata na palakpakan ito. Dagan pa mga tao mawa pa na ito masugin. Dagan pa mga tao nga kinahanglan sa pulong sa Ginoo. Mao na nga mintras di ang pakita ni kinabuhi. Alaga. Yan sige. May abot ang panahon na nag-isyon ko pagtindo. Mangitan ko abatan. Kalit nga may pitik diri sa akong likod ang ugat ko Ginoo. Imo man pagbuot. Kaysa Ikadong Samuel Kapitulo 14, versikulo 14 mamatay man gyud ang tao. Apan hinumdumi ang akong paglakad sa Ginoo. Hilabihan ka malisod. Pero mga kaigsunan, nasabot ako agda sa Diyos. Nga naman kay ang Diyos nagigsulti sa diyan ang Espiritu sa Diyos ang akin. Buong Kapitulo 34, versikulo 14, ang Diyos pinaagi sinanok magkatulugon, magasulti kanimo sa magkausa o magkaduha. Aron nga maagda ka sa pag-alagad o sa pagpamuhat sa pulong sa Ginoo. Marang pasalamat sa Ginoo nga bisan layo man apa nakaabot ang tagalayo ang duol labi nang makaabot kay kung duol man dili abot wala man ikaw. Mao na nga salamat kayo sa Ginoo nga nahimo kita nadugtong ngadto sa Dios pinaagi sa pagtawag sa Dios o sa diha nga gitawag kita sa Ginoo. Ang katuyuan sa Dios ipapuyok niya ang atong espiritu kay sa 1 Corinto Kapitulo 3, versikulo 16, wala ba kamo masayod kag kamo templo sa Dios. Kay templo man kita sa Dios, matod pa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 6, ginabalay kita aron pagpuy-an sa espiritu sa Dios at palakpakan ng Katoliko. Mao kana natabo sa mga apostol. Sa diha nga pili sa Dios ang mga apostolis. Efeso Kapitulo 2, versikulo 20. Sa dihang ang ipili o unya sa versikulo 22 ginabalay aron puy-an sa Espiritu Santo mauna ang apostoles bisan unsa man ang mudalat kanila iniklisyo sa mala sa tuong Ika-2 Corinto Kapitulo 7 versikulo
5, bisag asa niso. Mga problema, apan, doon ay Diyos nga nag-giya ito kanila. Pinagpakan ito ng Diyos. Busa, ayaw kadlaw, ayaw pagtanaw. Ato pa sa pulong sa Ginoo. Nga naman, ang saad sa Diyos, dili na mabakwi sa tao alang sa nagatuman sa kabuhuton sa Ginoo. Busa, dili kawang at paglagat sa Ginoo. Kaysa dihangan kita, mulampos na, buhay man kung patay. Roma Kapitulo 14, versikulo 8, maangkon ang kasiguruhan. Nga naman, tungod kay ang mga tao sa Diyos, sa dihang ang Espiritu sa Diyos, ipagpuyo niya, mga anak kita sa Diyos. Pagpaspuhan Kapitulo 2, versikulo 7, lalaki o babae, mahimong kitang anak sa Diyos. Dagan mga tao na nagkaroon nagsalit nga gibautismuhan, gisiguro bautismuhan sa kanan sa anak sa Espiritu Santo, unya nadawat na kuno ang Espiritu sa Diyos. Ilabihan mo nang nagisugo kita sa pagsusi, pagtuon sa pulong sa Ginoo, sa labing simo kayon aron nga subay kita sa kamaturan kay ang pulong sa Dios perfect. Amen. Perfect ang pulong sa Dios. Ang tao dili pa perfect. Ma-perfect ka sa usa ka bahin nga naka buhat ka sumayo. Apan samtang niya ang kita ng kalibutan makaigsunan mabut sa itong kinabuhi usahay ang mga pagkapakyas. Nga naman, tungod kay matong pa ni Apostol Pablo sa 1 Corinto Kapitulo 13, versikulo 9, basagan niya. Ang atong mangguni kay Mano, dili pa kini perfect. Basahan ang Biblia. 13:9. 13:9 nga nagingon sa Korinto. Kaya nga tugod nga kay balo karon dili man hingpit o maynon man ang atong pagkahimo propesya. Ang atong kay Mano, dili manggod perfect, dili pa isakto. Apan sa dihang nga mupadayon kita sa pag-alagad sa Ginoong Pilipos 1:6, magkapot na itong kahigpitan o sa dihang nga magkapot na itong kahigpitan, mubalik ang Diyos, sigurado maraptyor ang kasalanan. Ilabihan, buktian sa Diyos kini makasakit na to. Niya ang kalipay nga wala na makaagaw kay ang nagsaan pato pa sa 1 Kapitulo 2:25, ang nagsaan dili tao kundi mao ang Dios pagkitsuna nato. Usaba ikaw na paabot sa isaan sa Ginoo. Usaba ikaw nga nakapaningkamot aron maandam. Praise the Lord. Tutok nato sa Dios. Launay sa pag-alagad nato sa Ginoo. Sa diha nga miabot man ang dagong mga problema, sa diha nga ang mga apostoles daw nawad na o paglaom din ni kalibutan. Gidawdaog sila. Hinabihan mga patatos. Apan sa katapusan, ikaduhang Korinto, isgutan matupad Pablo sa iyang pagpamatuod sa mga katawhan sa Dios. Gingon ada nila ikato sa Dios. Aron dili kami magsalig sa mga baliw, kundi magsalig kami sa Dios. Kaduhang Korinto Kapitulo 7, versikulo 5. Ang gingon niya basahan. Ikaduhang Korinto 7:5, kay bisan sa among paghilangan sa Macedonia, ang among mga lawas wala makakaplag o pahulay. Wala kakaplag sa pahulay, pero tinagunga. Hinunua, gisakit kini bisan asa kami niso. Bisan asa niso. Pakigbugno sa gawas o kahadlok sa sulod. Hilabihan, mauni ang atong panaw. Talaga sa Ginoo. Pero tungkol kay ang Espiritu sa Dios, mo'y magalikon kanato nga mga gisaad sa Dios. Aron ang matago sa kanato pagpangalaga kung mabot man ang daghang mga problema pagsulay.
dunay Dios nga magbiya kanako. Sa diha nga miabot ang ilang panahon, 14 na kaadlaw kagabi, wala na mamiton panahon sa naa sila sa kadagkatan ni ginagusok-usok. O onya daw magkakamatay na. Kauban sa 200 kapin yung mga kauban ni Apostol Pablo. Sa diha mitindog ang lunod na mitupad ka Apostol Pedro nga kining mga tawhana dili ka mo pabilin sa sakayan, dili yung kinimaluhas. O sa diha nga gisulti kini ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, ang iyang makauban sa ilang panaw muikyas na unta tungod kay dili basta-basta ang mga tabo. Mao na nga gipasidan sila Dios. Busa ang Dios magapasidaan kanato. Katong testimony nga nagapasidaan ang Dios sama kang sa diha nga pagkalaglagon sa Dios ang Sodoma Gomora. Gihula sa Dios ang pagpalaglag sa diha makagawas na si Lot uban niyang pamilya kay sa dili madugay pagkalaglagon gid ang syudad sa Sodoma o Gomora. Kaya nakita sa Diyos ang pagkakataon. Gusto magpasalamat nga saksisin kining sige nga tayaon. Dili kita mahadlok nga naman. Nasayod naman ta. Kay katumanan man kining ato may baluan. Nga naka-intro naman. Natuman man. Kay ang pulong sa Dios. Dili man dugangan, di mo kulangan. Nga naman itong kaisakto man ang iyang gisulti. Nga may tabong kayo. Niining kalibutan. Munang ang atong pagpangalagad nga ito sa Ginoo, di maging mahitabo, di mo gasto. Di maging mahitabo, di mo kahinong panahon. Tingali gibiyangan mo ang imong panimalay. Apan dunay usa ka panimalay nga magkausa ang mga tao sa Dios isaaran sa Ginoo. Patod pa ni San Juan Kapitulo 14 versikulo 1. Kinahanglan ni magkakuning singkas. Sumalig ka mo sa Dios, sumalig sa ka mo panako, sa balay sa ng puloy-anda. O kung niya mo ang tuwa ka, oras pag-andam mo dunakan niyo. Dili kita gihasol at kita pa'y magtrabaho. Kung dili gi-andam na sa Ginoo. Ang importante lang, yung mabatunan na to, ang Holy Spirit na magpuno ng mata ko sa kanato, mga kaigalaan, mga kaigsunan. Tungod kay, niya kita sa naginapos nga kapanahon. O na nga ang iyang matinunan. Siya po sa Pedro, giagda siya, giingon sa Espiritu Santo. Adto ka ug sumakay ka ng kalisa. Ang Espiritu mao nagagiya ato kaniya. Og sa diha misakay siya sa kalisa kauban sa usa ka taong Ginoo nga nag-study, nagapamalandong sa basahon ni propeta Isaias. Buhat kapitulo 8 versikulo 29. Og sa diha ni pangutana nagkasabot ka ba sa mong gibasa? Tungod kay ang Espiritu nag-aagdaman kaya numagiya na ito kanila. Misakay si Apostol Pedro. Tungod kay si Apostol Pedro, punog mas Espiritu Santo. Wala ang panagana. Pinaka-importante mo kaigsunan sa Kristohano nga maandam kita, nga magkamatun kita sa Espiritu sa Ginoo. Mga nag-iingon ni Apostol Pablo, Roma Kapitulo 8, versikulo 9. Tanaw nga ni, kung basahan. Narinig? Apan ka mo wala diya sa Espiritu. Apan ka mo wala diya sa unod. Inunuan na mo sa Espiritu. Kung inuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo, ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kinsa man siya? Basta dili ganiya ni Kristo, naman ba yung pag-Kristo? Challenge kini mga kaigsunan, hindi kinapos na itong mga ala. Kinahanglan. Karon katumanan ni Daniel nga nagusok ang kaalam. Ang mga tao sa diha nga musulod ka sa dapit, labi na sa bukid nun, daghan ang masaag, nga naman, tungod kay daghang kadalanan. Pero sa diha nga, dunay guide, GPS, makita na yun. Dunay, kauman na gusto tayo sa Davao. Mapadaw niya pagkato. Baki naman po pero sa nagigamit niya ang kanang GPS. Ay,
mo man, mugay man. Naturtulan. Dili ta katultol kung walang Espiritu sa Dios. Namumugay na to. Hallelujah. Kaya ang atong Espiritu, limitado na ang mupangsiyon pag inilawasan. Pero sa diha ng Espiritu sa Dios, mamugay ka na to. Magkatuman daw, may gugmata ito sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Di kinahanglan. Kaysa 1 Corinto, lagi sigutan, 3:16. Wala ba ka mamasayo? Nga kamo templo sa Diyos. Ha? Templo. Unsa may buhaton? Kaya doon naman gitawag two kind of church, universal church and local churches. Kita, mga iglesia mo kita diya sa Ginoo. Nga pagka yan, normal, sama nining tigumanan. Normal ka sa diha nga kita. Umalabot ang tigom, nakabisi-bisi o paghinlo ang atong magkaiksunan din sa tagadalawanan. Sa katuyuan, nindot nga di ata hinlo ang sulod sa templo. Sa maong pagkaagi, ang Dios sa diha nga mahinlo ang inner and outer nato, ang Dios. Ibutang niya ang balaan Espiritu sa sulod nato. Mo na sa iyo, 2 Corinto kapitulo 7 bersikulo 1. Inner and outer ang isbutan sa gawas sa atong pagkatao, kinahanglan limpyo. O sa sulod, dili like ang gawas ra. Ang kadaganan karon sa gawas, tinabihan. Allah sige pamalit og kalahas kaya ang nindot tanaw. O kunya kung diskuntento na sa iyang panagway, kay normal man yun nga ang tao sama mas bulak pag-abot na sa panahon nga magkaidara na di na kamuangay sa panagway manong uban. Diskarte na lang, sige nus-nus baklos tapat-tapat aron makita ang patanong ba. Dilaksyon daw sa edad. Mga kaigsunan, tidak tama na abot ang kasulbaran lang sa tao. Apan, mato pa na pasutol Pablo. Besa na kakaugo, ang gawas ng pagkatao apan sa kinasuluran. Adlaw-adlaw, bako, hallelujah. Nga naman, Galacia kapitulo 2, versikulo 20. Nilansang ako uman kang Kristo, dili na ako nabuhay ko nili. Si Kristo man ang nabuhay sa sulod na ako, palakpakan na ito. Buhi ang Diyos na naa sa sulod na. Dili na ito kaulaw ang pagmamato sa kulong sa iyo. Mientras doon na may panahon, karusan aman kita muwali. Magparehos panultihon, mag-unsa man ang kumpay kung patay na ang kabayo. Anak na. Ha? Bisa mo sa kalunong pa ng kumpay. Munang pahimustan, ang advice ng Apostol Pablo. Episo kapitulo 5, versikulo 16. Basahan. Agdani 16. Kanato. Sige. Ah. 5 16. Episo. Makapahimulo sa kagayunan. Kaya ang panahon karon puno sa kalisdanan. Mo nang kanunay sa giwarningan ng tao. Nga naman, kaya ang hukom sa Dios kung basahon nimo Salmo 94:10, karon dili lamang sa tao o dili sa matag nason gipahimutan, gipahamtan na sa Dios. Mahipulong lang ang mga tao nga wa kasayon sa kamaturan. Nga naman gipadadaan man sila gi-surprise man sa Dios. Dapat sa Malaysia, labihan, kinsa may nagdahong, maayong tulog-tulog, maayong pupahulay, pero sa diha, gagibernahan sa Dios ang yuta, gibuhos niya ang gahom aron, malaglag ang mga taong nakita sa Dios na kiniwa ang kinahanglan o kaluwasan. Nga ang ano, apil pa ang mga kaptangan ni Haguan nga sa taas ng panahon, wala din ang iksuunan ko ang kasuko sa Diyos ko. Mo na nga, di ano matasagap, tapos sa kapalunan. Ang importante, padayon sa panaw
diya sa pag-alagad nga sa iyo. Hallelujah. Mao nang importante sa mata ko sa kanato. Para ito basa. Efesios capítulo 5, versículo 6, 17, 18. Efesios 5:16 sa 17 nga nagaingon, busa ayaw kamo pagpakabuang, kundi sabton Hinuon ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo. Okay. Ug ayaw kamo pagkahubog bino kay kana maoy pagpatuyang, kundi magpapuno Hinuon kamo espiritu. Praise the Lord! Mga Efesios kini siya. Alam nga nato, mga Kristohanon. Masayo naman ang pagbiya nato o pag-inusol. Inom o makahubog. O kunya, ang lisod sa Kristohanon, kung dili hinlo yung kagaling kay ang Espiritu sa Dios, dili man mo puyo sa kasing-kasing sa tao. Mo nang giniklara niya nga sa dihangang Espiritu pagpuyo biya sa sulod nato. Kung doon na may mulaglang, ha? May basa, mo ba? 6:19. Korrekto. Sige, basa. Ano Korinto 6:19. Una Korinto 6:19, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon. Kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Praise the Lord! Himayaan ka pagkakaan ng ato Diyos. Ipalit naman na, piligan tinan ninyo. Tuman po tanong. Ha? Wala tamasayon ng pilay kantidad, pero iniklara sa Dios. Kanang gisgutan niya sa Isaiah 13:12 nga labaw pa kita sa pulawang pagilinan. Hallelujah! Labaw pa! Inga ang pagmahal sa Diyos ka nato. Mo nang mintras na niapa kita ng kalibutanan, masangkap kita. Kaya ang Diyos, mao kana siya'y nagpasalig nga maoy magahatag og espiritu nga balaan alang kanato. Siya ang nagsaad. Basahin mo yung Korinto Kapitulo 5, versikulo 5. Ang araw ni Papuyo. Muna nga, gikinahanglan gani sa atong patas pag-alagad sa Ginoo. Ang Diyos, only present siya. Diya siya. Diya. Amen. Di na ito makita, pero manugog na ito yung pulong. Hallelujah. Kaya Diyos pulong man. O sa diya kayang pulong, magpabilin kita nga ito kaniya. Pabilin po ng Diyos ka na ito. Maninog mo mga kaksyon. Ang Diyos takos siya ito, himayang. Takos na ito siya nga pasinunggan. Tungod kay ang Diyos. Siya man ang nagbuhat alang kanato. Ang langit mao ang trono. Ang yuta may tumanan sa mati. O kunya ang kalibutan nga atong gipuy-an. Dunay Dios nga magbubuot kining tanan. Parang dili masay dili ang tao may kalimot. Nagtukod ang Dios og sayon sa pagkapatuod dili nalulog pulag-lag yung kalibutan. Mao palangaw instruksyonan sa Dios si Noe sa panahon sa adlaw ni Noe. Sa dihang nagbuhat si Noe o arka alang sa kaluwasan, gituma ni Noe o niresulta sa kaluwasan uman sa pamilya. Sa atong kapanahonan, gitudluan kita nga kinahanglan ang Espiritu sa Dios. Dili magbubulag ka na to. Nga kita, mga lagad, nga na ang gahong sa Ginoo.
Mo nang giingon samtang magasulti kita, Puro Pedro 4. Magasulti ingon sa sinultihan sa puno sa Ginoo. Samtang mag-alagad kita mga gahong. Sa Ginoo. Kaysa dihangan na ang gahong. Sa Dios ka na to. Sa dihangan tao mo na to siya. Bato pati naglayas, tao mo ako. O kung yan, hindi man ta makahimo. Dihanang gikinahanglan na to. Nag-ingon ang Ginoo. Isaias 45:8, sukuan ninyo ako. Nga naman, sa dihan na naman kay balatihan, kadili na matagpo sa kanang sa tao. Ang Diyos, nagkapasalig kay ang iyang kamot, walang pamumpi, matupay sa Isaias 59:1, o kung yan ipaabot, diya sa doon nagibati sa mong lawas. Hallelujah. Busa na yung kamot tagon, mga kaigsunan. Ang Diyos, kanunay, siya nagkapahidugdum sa iyang pulong anak ka na. Praise the Lord. Huwag sabta mamalandong kita. Unong sige. Nangayo ka ba? Kumuha pa ni mo mabato niya sa Espiritu sa Ginoo. Matod pa sa Lucas 11:13. Kung sa inyong pagkadautan, ayaw manggaling yung muhatag. Labi na ang inyong amahan na lang ito na maghahatag sa Espiritu Santo. Hallelujah. Praise the Lord. Busa, pangayuha ang imong bahin. Siguro ka lang maanda ang imong kagalingon. Hallelujah. Dalay ko na nga sa Ginoo. Samtang kapamalandong kita. Dunay awit. Hallelujah. Nga kinahanglan nga atong mapamalandong sa Praise the Lord. Awit na itong bubuhi ako. Na kinahanglan kita magkaigsunan sa atong panos pag-alaga. Na kanunay ang Espiritu sa Diyos pagkubiyan ka na. Na maglakaw kita ang mga taong Espiritu anon. Nagasubay diha sa kamatuungan. Nga ang Espiritu sa Diyos pagkubiyan ka na. Hallelujah. Bukbong